Sa isang madilim na sulok ng aming bayan, tila may lihim na bumabalot sa aking pagkatao. Ako si Marco, ang lalaking naging bahagi ng isang kwento na hindi ko inaasahan. Minsan, sa kalagitnaan ng isang ordinaryong gabi, nakilala ko si Elisa. Siya ang babaeng may asawa na. Subalit ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo ng kalayaan na matagal nang nakatago. Ang aming pagkikita noon ay tila isang pangkaraniwang pangyayari. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at alitan ay may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa unay, hindi ko siya pinansin. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong nararamdaman ang kanyang presensya kahit wala siya sa aking tabi. Sa bawat pagkakataon na kami nagkakasalubong, nararamdaman ko ang kanyang pagkabigo, ang kanyang pagnanasa sa pagmamahal na hindi niya natamo mula sa kanyang asawa. Si Elisa ay isang magandang babae. Ngunit higit pa sa kanyang kagandahan ay ang kanyang misteryosong pagkatao. Sa kabila ng kanyang mga ngiti, may kirot na bumabakas sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang kami magkasamang naglakad sa tabing dagat, bumuhos ang ulan. Parang isang senyales ng kalungkutan na hindi ko maipaliwanag. Tumigil kami sa ilalim ng isang puno, habang ang ulan ay walang tigil na bumabagsak sa lupa. Marco! Mahina niyang tawag sa akin. Alam mo bang hindi ko na alam kung saan ako patungo? Sa kanyang tinig, ramdam ko ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, kaya't hinawakan ko na lamang ang kanyang kamay. Ramdam ko ang lamig nito, tila ba nagpapahiwatig ng kanyang kalungkutan. Sa mga sumunod na araw, mas lumalim ang aming ugnayan. Dumating kami sa punto na hindi na namin maitatanggi ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Ngunit sa likod ng aming lihim na pagmamahalan, alam kong may isang batas na hindi namin dapat lampasan. Siya ay may asawa, at ako ay isang simpleng lalaki lamang na nagmahal sa isang taong hindi ko dapat mahalin. Nagpatuloy ang aming relasyon, puno ng takot at pag-aalinlangan. Sa bawat oras na kami magkasama, nararamdaman ko ang pagnanasang hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko na may isang bagay na hindi tama. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, nararamdaman ko ang panganib na dulot nito. Isang araw, habang kami nasa isang restaurant, biglang dumating ang kanyang asawa. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Ang mga mata ni Elisa ay tila nanlilimahid sa takot, habang ang kanyang asawa ay nakatingin sa amin ng may galit. Sa mga oras na iyon, alam kong kami nasa panganib. Elisa, sino siya? Tanong ng kanyang asawa, habang ang kanyang tinig ay puno ng galit. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Ang mga mata ni Elisa ay tila umiiyak, habang ako'y nanatiling tahimik. Sa loob ng restaurant, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Alam kong sa oras na ito, hindi na kami makakawala sa aming lihim na relasyon. Sa mga sandaling iyon, tila ba natigil ang oras. Alam ko na ang aming relasyon ay hindi na maitatago. At sa likod ng lahat ng ito, isang desisyon ang kinakailangan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-agos ng takot at pag-aalinlangan sa aking puso. At doon ko naisip, paano kung ang lahat ng ito ay hindi na maibalik? Paano kung ang pagmamahalan namin ni Elisa ang maging sanhi ng pagkawasak ng kanyang pamilya? Ang tanong na iyon ay bumabalot sa aking isipan, habang kami nag-iintay kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang huli kaming magkita ni Lila, ang babaeng ikinasal na, pero ako ang minahal, nagpatuloy ang aking buhay na tila isang pelikula. Ang bawat eksena'y puno ng kabalintunaan at lihim na walang sino man ang dapat makaalam. Isang tanghali habang ako'y nakaupo sa isang maliit na kapehan sa tabi ng kalsada,
Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lila. Ang kanyang presensya ay tila kidlat sa kalangitan. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating. Ang huling balita ko ay abala siya sa pag-aasikaso ng kanilang bagong bahay ni Miguel, ang kanyang asawa. Ngunit narito siya ngayon, nakaupo sa tapat ko na may kasamang ngiti na hindi ko mawari. Hindi kita matagalang hindi makita, Adrian. Bungad ni Laila, habang ang kanyang mga mata ay tila sinasalamin ang kalungkutan at ligaya ng aming sitwasyon. Kahit alam kong mali, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Tumibok ang puso ko sa kaba at saya. Alam kong dapat ko siyang pigilan, dapat ko siyang iwasan, ngunit ang damdamin ko'y tila isang hayop na hindi mapigilan. Alam kong mahirap, Lila, at alam kong hindi natin dapat ito ginagawa. Sagot ko, habang iniisip ko kung paano ko siya aalisin sa isip ko. Pero mahal kita, at wala akong laban sa nararamdaman ko. Habang nag-uusap kami, nararamdaman kong may pagbabago sa kanyang kilos. Hindi na siya ang dati. Mayroong kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Isang lihim na tila gusto niyang ipahayag, ngunit natatakot siyang sabihin. Sa bawat oras na magsama kami, ang bigat ng kanyang dalahin ay parang aking nararamdaman. May sasabihin ako sa iyo, Adrian. Wika ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. May nangyari kaming ni Miguel. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Tumigil ang mundo ko sa kanyang mga salita. Alam kong mayroong hindi tama. Ngunit bago ko pa siya tanungin, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Saglit niyang tiningnan ito, at ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa lungkot ay napalitan ng takot. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Sabi niya habang tumatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaayos ang kanyang bag. May mahalaga akong kailangang gawin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ang huli niyang salita ay tila isang misteryong hindi ko mawari. Sinubukan kong pigilan siya, ngunit mabilis siyang umalis. Iniwan akong naguguluhan at nag-aalala. Sa mga sumunod na araw, hindi ako mapakali. Ang kanyang sinabi ay patuloy na gumugulo sa akin. Nagpa siya akong puntahan siya sa kanilang bahay upang malaman ang kanyang lihim. Pagdating ko roon, nakita ko si Miguel, abala sa pag-aayos ng kanilang hardin. Nagpakita ako ng ngiti at nagtanong kung naroon si Lila. Nasa loob siya. Mukhang hindi siya maganda ang pakiramdam. Sagot ni Miguel, habang patuloy sa kanyang ginagawa. Nagpunta ako sa loob, at doon ko nakita si Lila, nakaupo sa sofa, mukhang pagod at may luha sa kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya, at doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang damdamin. Laila, ano ba ang nangyayari? Tanong ko, punong-puno ng pag-aalala. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Adrian, buntis ako, sagot niya. At ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Pero hindi ko alam kung kanino. Hindi ko alam kung kay Miguel o sa'yo. Tumigil ang mundo ko. Ang mga salitang iyon ay tila isang bombang sumabog sa aking isip. Hindi ko alam ang isasagot. Ang aming lihim na pag-iibigan ay humantong sa isang sitwasyong mas komplikado pa sa nauna. Anong gagawin natin? Tanong ko. Hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi ko alam, Adrian, pero kailangan natin itong pag-usapan. Kailangan nating malaman ang totoo. Sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng tulong at pag-unawa. Habang nag-uusap kami, ang takot at pagkalito ay patuloy na namamayani. Alam ko na ang aming sitwasyon ay hindi na maitatago at ang katotohanan ay kailangan ng harapin kahit gaano pa ito kasakit. Ngunit bago pa namin maayos ang aming plano, biglang pumasok si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit.
Ano ang nangyayari dito? Tanong niya, habang kami ni Lila ay nabigla at hindi alam ang isasagot. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng hindi inaasahan. Isang tanong na walang kasagutan. Isang sitwasyong puno ng tensyon at pag-aalinlangan. Sa gitna ng lahat, ang aming komplikadong pag-ibig ay humantong sa isang masalimuot na katotohanan na hindi namin inaasahan. Hindi ko na matandaan kung paano nagsimula ang lahat. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang panaginip na hindi ko magising. Si Claire, ang babaeng ikinasal na, pero ako ang minahal, ay naging sentro ng mundo ko. Ang bawat ngiti at palihim na sulyap niya ay tila mga bulaklak na bumubukas sa gitna ng bagyo. Ngunit sa likod ng bawat liwanag ay may anino. At sa aming kwento, ang anino ng kanyang asawa ay laging naroon nang mag-alok si Claire na makipagkita sa akin sa isang maliit na cafe sa gitna ng syudad. Hindi ko inaasahan ang lalim ng pag-uusap na magaganap. Pagdating ko roon, nakita ko siyang nakaupo na sa isang mesa sa tabi ng bintana. Ang mga mata niya ay tila nagtatanong sa akin bago pa man siya magsalita. Alam mo bang hindi na kita kayang itago? Bulong niya sa akin. May halong kaba at pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isagot. Ang mga salitang iyon ay tila mga pako na bumabaon sa aking puso. Alam kong hindi kami dapat. Ngunit sa kabila ng lahat, mas pinili namin ang isa't isa. Claire, anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na pinipigil ang pag-aalala sa aking boses. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Hindi ko na kayang itago ang lahat ng ito sa kanya. Sa tuwing umuwi ako sa aming bahay, pakiramdam ko'y isa akong dayuhan sa sariling tahanan. Pero sa tuwing kasama kita, para akong nasa bahay, kahit saan man tayo pumunta. Sagot niya. May luha na sa kanyang mga mata. Naawa ako sa kanya, at sa parehong oras ay natakot. Alam kong sa puntong ito, kailangan kong magdesisyon. Ngunit paano kung ang desisyon ko'y magdadala sa amin sa mas masalimuot na sitwasyon? Claire, mahal kita, pero hindi ko alam kung paano natin haharapin ito. Pag-amin ko, hindi na kayang pigilan ang aking nararamdaman. Sa mga sumunod na minuto, nag-usap kami tungkol sa mga posibilidad at mga pangarap na tila imposible. Alam kong hindi na siya masaya sa kanyang kasal. Hindi ko na rin masisikmura ang sakit ng pagiging lihim na bahagi ng buhay niya. Pero paano nga ba namin haharapin ang kinabukasan na puno ng mga balakid? Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, biglang may nagring sa kanyang telepono. Napansin kong nanigas siya at ang kanyang mga mata ay biglang nagbago ng anyo. Para siyang nahulog sa isang malalim na bangin at hindi na makabalik. Siya yun! Bulong niya. Tinutukoy ang kanyang asawa. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Alam kong kailangan naming magdesisyon. Ngayon na! Ngunit paano nga ba? Paano kung ang desisyon namin ay magdulot ng mas malaking problema? Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, nagdesisyon kami na magpahinga muna at mag-isip ng maayos. Pero sa loob ng aking isip, hindi ko mapigilan ang pag-aalala. Sa tuwing maiisip ko ang kanyang asawa, isang bagay ang bumabalik sa aking alaala. Isang bagay na matagal ko nang nalimutan. Isang gabi, habang naglalakad kami sa isang park, biglang may isang lalaking lumapit sa amin. Hindi ko siya agad nakilala, pero nang makita ko ang kanyang mga mata, alam kong may kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang pakiramdam ko'y parang nakita ko na siya noon. Ikaw ang lalaki, sabi ng lalaki. Ang tingin niya ay nakatuon sa akin. Ikaw ang lalaki sa larawan. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sa kanyang tono, alam kong may alam siya sa aming lihim na relasyon. Anong larawan? Tanong ko.
Pilit na itinatago ang kaba sa aking boses. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-aalinlangan. Isang larawan na hindi mo inaasahang makita. Isang larawan na makakapagpabago ng lahat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong bumagsak ang mundo ko. Ang larawan na kanyang tinutukoy ay tila isang bomba na malapit ng sumabog. At kami ni Claire ang magiging biktima. Nang magpaalam ang lalaki, iniwan niya sa amin ng isang envelope. Hindi ko alam kung ano ang laman, ngunit alam kong ito ang magiging susi sa susunod na kabanata ng aming kwento. Pag-uwi ko, binuksan ko ang envelope. At sa loob nito ay ang larawan. Isang larawan na hindi ko inaasahan. Isang larawan na magpapabago sa lahat ng bagay na alam ko. Ang larawan ay nagpapakita sa akin at kay Claire, magkahawak kamay, sa isang lugar na pareho naming alam. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang taong nasa likod namin, ang kanyang asawa. Nakatingin sa amin, may galit na hindi maipaliwanag sa kanyang mga mata. Napagtanto ko sa mga sandaling iyon na hindi lamang kami ang nakakaalam ng aming lihim. Ang kanyang asawa ay matagal na palang nagmamasid. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang kumilos. At sa puntong iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang larawan ay naging simula ng mas masalimot pang yugto. Isang bahagi na puno ng takot, pag-aalinlangan, at pag-asa. Ang mga araw ay tila dumaraan na parang alon, mabilis at walang pakundangan. Simula nang makilala ko si Leah, ang babaeng ikinasal, ngunit sa akin natagpuan ng tunay na pag-ibig. Nag-iba ang takbo ng aking mundo. Sa bawat oras na magkasama kami, nararamdaman na kung unti-unti akong nilalamon ng damdaming hindi ko mawari. Alam kong mali. Ngunit paano ko pipigilan ang pusong matagal nang naghahanap ng pag-ibig? Isang gabi, habang kami ay nagtatago sa lilim ng mga bituin, napagtanto ko ang lalim ng aming relasyon. Ang kanyang mga mata, tila mga tala na nagliliwanag sa madilim na kalangitan, ay nagkukwento ng mga pangarap na hindi niya matakasan. Sa bawat ngiti niyang ibinibigay, batid ko ang hirap ng kanyang sitwasyon. Ang pagiging isang asawa sa isang lalaking hindi niya mahal. Ngunit sa kabila ng lahat, sa akin siya natagpuan ng kaligayahang matagal na niyang hinahanap. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na naming sinubukan ng tapusin ang aming relasyon. Ang pangakong magiging masaya siya sa kanyang asawa, si Marco, ay laging nauwi sa pag-iyak at pangungulila. Sa bawat pagtatangka, ang aming mga puso ay nag-uusap at nagpapasyang muling bumalik sa isa't isa. Minsay naiisip ko kung ito ba'y pag-ibig o isang kalungkutan na nagkakubli sa anyo ng pagmamahal. Sa kabila ng lahat, hindi ko rin maiwasang isipin ang kinabukasan. Ano nga ba ang kahihinatnan ng aming lihim na ugnayan? Hanggang kailan kami magtatago sa likod ng mga kasinungalingan at pagkukunwari? Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa isang maliit na kapehan sa tabi ng dagat, napansin kong tila may bigat ang kanyang mga salita, na para bang may nais siyang ipahayag, ngunit hindi niya magawa. Alam mo bang natatakot ako? Bulong niya, habang nakatingin sa malalim na dagat. Natatakot akong isang araw, bigla na lang tayong magising at mapagtanto na huli na ang lahat. Hinawakan ko ang kanyang kamay, pilit na pinapawi ang kanyang takot. Leah, alam kong mahirap, pero nandito ako. Hindi kita pababayaan. Ngunit sa likod ng aking mga salita, batid ko rin ang katotohanang hindi ko kayang ipangako ang lahat. Ang mundo namin ay puno ng mga hadlang. Ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang mga pangarap na hindi namin magawang ipaglaban ng sabay. Sa kabila ng init ng aming pag-ibig, mayroon ding lamig na bumabalot sa aming mga puso, ang pangambang baka isang araw. Magising kami sa katotohanan ng aming mga pagkakamali.
Isang umaga, nagising ako sa tunog ng kanyang tawag. Kailangan kong makipagkita sa iyo. May mahalaga akong sasabihin. Ang kanyang boses, puno ng pagkasabik at takot, ay nagbigay ng kakaibang damdamin sa akin. Nagpatuloy ang araw na tila bumagal ang oras. Ang bawat segundo'y puno ng pag-aalala at pag-asam. Sa aming tagpuan, nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng mga tao. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Marco knows, bulong niya. Ang kanyang mga matay puno ng luha. Alam na niya ang tungkol sa atin. Ang mundo ko'y biglang nag-iba. Tila isang bangungot na hindi ko inaasahan. Ang mga tanong ay naglalaro sa aking isipan. Paano? Kailan? Ano ang mangyayari sa amin? Ngunit sa likod ng aking takot, naroon ang isang kakaibang damdamin. Ang pag-asa. Minsan, sa gitna ng kaguluhan, ang tadhana ay naglalaro sa paraang hindi natin inaasahan. Sa halip na takot, naramdaman ko ang kakaibang lakas na nagmumula sa aming pag-ibig. Leia, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero alam kong hindi ako susuko. Wika ko, habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Sa gitna ng aming pag-uusap, narinig ko ang tunog ng isang tawag sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang takot na kanina'y wala na'y muling bumalik. Mahal, nandito na siya, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. At sa puntong iyon, alam kong wala na kaming oras. Ang tadhana'y tila nagpasya na sa aming mong kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pag-ibig ay nananatiling matatag. Ang aming mga puso'y umaasa na kahit sa huling sandali, ang pag-ibig namin ay magtagumpay. Sa likod ng bawat pangamba, naroon ang isang pag-asa. Ang pag-asang hindi pa ito ang wakas, kundi simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Sa mga araw na lumipas, tila isang masalimuot na sapot ang aming sitwasyon na unti-unting bumabalot sa akin. Sa bawat lihim na pagkikita namin ni Clara, isang bahagi ng aking budhi ang pilit na kumakawala. Nais kumawala mula sa pagkakagapos ng maling pagmamahal. Subalit sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi na siya ang tanging nagpapasaya sa akin sa isang mundong tila kay dilim. Isang gabi, nagkita kami sa lumang coffee shop sa kanto ng kalye, kung saan naging saksi sa aming mga lihim na pag-uusap at mga halakhak na puno ng pagtatago. Sa panlabas, kami tila magkaibigan lamang, ngunit sa ilalim ng mesa, ang aming mga daliri mahigpit na magkahawak. Nagmimisto lang mga alipin ng isang pag-ibig na hindi dapat. Alam mo, hindi ko na alam kung hanggang kailan pa nating kakayanin ito. Bulong ni Clara habang umiikot-ikot ang kutsarita sa kanyang tasa ng kape. Nagsalubong ang aming mga mata. At doon ko nakita ang pagod na tila hindi na niya kayang itago. Ako rin, Clara, sagot ko. Ngunit hindi ko rin kayang isipin na mawawala ka sa akin. Nang gabing iyon, nagdesisyon akong kailangan na naming mag-usap ng masinsinan. Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong kalakaran na puno ng pagtatago. Alam kong kailangan kong magkaroon ng makas ng loob upang harapin ang katotohanan. Isang katotohanang maaring magdulot ng sakit sa amin pareho. Pagkaraang magbayad, lumabas kami ng coffee shop at naglakad patungo sa parke na malapit doon. Ang mga bituin sa langit ay tila naglalaro, tila may sariling lihim na gusto nilang ipabatid. Naupo kami sa isang bench at nagsimula akong magsalita. Clara, mahal kita! Simula ko, hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Ngunit hindi ko na kayang maging isang lihim na bahagi ng buhay mo. Alam kong may asawa ka. At hindi tamang ipagpatuloy pa natin ito. Tahimik siya, nakatingin sa malayo. Tila may dinadalang pasanin na hindi niya maipahayag. Maya-maya pa'y huminga siya ng malalim. Mahal din kita, sabi niya. May kirot sa kanyang tinig.
At alam kong hindi ito tama. Pero hindi ko rin alam kung paano ko haharapin si Marco. Hindi ko alam kung kaya ko siyang iwan. Niyakap ko siya. Dinarama ang lamig ng gabing tila sumasalamin sa kalungkutan ng aming mga puso. Alam kong hindi magiging madali ang lahat. Ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman kong kailangan naming magkaroon ng linaw sa aming mga damdamin. Nang maghiwalay kami ng gabing iyon, may kirot sa aking dibdib. Alam kong isang araw ay kailangan naming harapin ang katotohanan. Ngunit hindi ko akalaing darating ang araw na iyon nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Kinabukasan, habang naglalakad papasok sa opisina, nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Clara. Kailangan nating mag-usap. Mahalagang malaman mo ang isang bagay, sabi ng mensahe. Napuno ako ng kaba. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mensahe, ngunit alam kong may mabigat itong dala. Hindi ako mapakali sa buong araw. Bumilis ang tibok ng aking puso sa bawat minutong lumilipas. Pagdating ng hapon, nagkita kami sa dati naming tagpuan. Iba ang aura ni Clara ng araw na iyon. Tila may pasya na siyang binitawan, isang pasyang matagal na niyang iniisip. Habang naglalakad kami patungo sa isang tahimik na bahagi ng parke, hindi ko maiwasang maramdaman ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Anong ibig mong sabihin sa mensahe mo? Tanong ko, pilit na nilulunok ang kaba. May kailangan kang malaman, sagot niya. Seryoso ang mukha. Si Marco, alam na niya ang tungkol sa atin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Nagtatakbuhan ang aking isip, naguguluhan sa mga posibleng mangyari. Paano? Kailan pa niya nalaman? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung paano, pero sinabi niya sa akin kagabi. At may isa pa siyang sinabi na kailangan mong malaman. Naputo lang kanyang salita at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam kong may mas mabigat pa siyang sasabihin. Ano yon, Clara? Tanong ko. Nanghihina ang boses ko. Si Marco, hindi lang siya basta nagagalit. May plano siyang gawin. At natatakot ako para sa atin dalawa. Sa pagkakataong iyon, nakita ko sa kanyang mga mata ang takot na hindi ko pa nakita noon. Alam kong magulo ang aming sitwasyon. Ngunit hindi ko inakalang hahantong ito sa ganitong punto. At doon ko naramdaman na ang lahat ng ito ay magbabago nang hindi ko inaasahan. Subalit handa akong harapin ang anumang mangyayari. Basta't kasama ko si Clara. Ngunit sa likod ng aking isip, isang tanong ang kumakabog. Ano nga ba talaga ang plano ni Marco? Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Isang simpleng pagkikita lang sa isang coffee shop. Isang lugar na madalas kong puntahan tuwing kailangan kong magpahinga mula sa nakapangangalot na mundo ng negosyo. Doon ko siya unang nakita, si Laika. Ang babaeng may mga matang tila ba puno ng lihim at pagnanasa. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng pagkikita ay magiging simula ng isang masalimuot na paglalakbay sa mundo ng pagmamahal na hindi ko akalaing papasukin ko. Siya ay ikinasal na. At alam ko iyon. Sa mga oras na magkasama kami, palagi kong nararamdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Alam kong may asawa siya. Ngunit sa kabila nito, hindi ko maiwasang mahulog sa kanya. Ang bawat ngiti niya ay tila ba pumapawi sa lahat ng aking pag-aalinlangan. Sa bawat pag-uusap namin, kaadaman ko ang kanyang takot na mahuli. Ngunit naroon din ang kanyang pagnanais na maging malaya, kahit sa mga sandali lamang na magkasama kami. Ang relasyon namin ni Lika ay puno ng pagkukunwari. Sa harap ng kanyang asawa, siya ay isang perpektong kabiyak. Ngunit sa likod ng bawat pinto na kami lang ang nakakaalam,
Siya ay isang babaeng naghahanap ng kaligayahan sa isang lalaking hindi niya asawa. Ako ang kanyang lihim na kaligayahan, at siya ang aking kasalanan na tila ba hindi kayang itama. Isang gabi, habang kami ay magkasama sa isang maliit na resort sa labas ng lungsod, naramdaman ko ang kanyang pag-aalala. May kakaiba sa kanyang mga mata. Tila ba may gustong ipahayag na hindi niya kayang sabihin. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanyang isipan. "James," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. "Kailangan kong sabihin sa'yo ang isang bagay." Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Alam ko na may mahalagang bagay siyang sasabihin, pero hindi ko alam kung handa na ba akong marinig ito. "May nangyari," patuloy niya, "sa pagitan namin ni Andrew, ang asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko dapat maramdaman." Ang kanyang pag-amin ay tila ba isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit, matakot, o umasa. "Anong nangyari?" tanong ko. Pilit na pinapanatili ang aking boses na kalmado. "May anak kami," sabi ni Laika. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Masaya siya, pero hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pighati. Ang anak ay isang simbolo ng kanilang pag-iisang dibdib, isang bagay na hindi ko kayang iwasan o burahin. Sa kabila ng aming mga lihim na sandali, naroon ang katotohanan na siya ay may pamilya na, at ako ay wala sa posisyon para baguhin iyon. "Laika," sagot ko. Pilit na hinahanap ang tamang salita. "Mahal kita kahit ano pa ang mangyari." Ngunit sa kabila ng aking deklarasyon, alam kong nagbago na ang lahat. Ang kanyang anak ay magiging sentro ng kanyang mundo. At ako ay magiging isang bahagi ng kanyang buhay. Maina, unti-unting mawawala. Sa kabila ng sakit, nagdesisyon kaming magpatuloy. Alam ko na ang aming relasyon ay hindi tama. Ngunit hindi ko rin kayang talikuran siya. Muli kaming nagkita, at sa bawat pagkakataon, naroon ang takot na baka ito na ang huli. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabing dagat, nararamdaman ko ang hangin na tila ba may daladalang mensahe. Hindi ko alam kung ano iyon, pero naroon ang pakiramdam na may mangyayari. Bigla niyang hininto ang paglalakad at tumingin sa akin. "James," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "May hindi ka alam." Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay muling bumilis. "Ano pa ba ang hindi ko alam?" "Si Andrew," patuloy niya. "Alam niya ang tungkol sa atin." Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa akin. "Paano? Kailan?" Ang mga tanong ay lumipad sa aking isipan. Nakaramdam ako ng takot. "Ano ang mangyayari sa amin ngayon?" "Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman ko na," sabi niya. "Kailangan na natin itong itigil." Sa kanyang mga mata, naroon ang sakit at pagsisisi. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon din ang pagmamahal. Isang pagmamahal na alam kong hindi ko basta-basta matatanggap. Nagdesisyon kaming maghiwalay. Ang aming lihim na pag-ibig ay tila ba isang bulalakaw na mabilis na nawala sa kalangitan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong ang kwento namin ay hindi pa tapos. Habang naglalakad ako pauwi, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na ginawa namin. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, naroon ang pag-asang baka sa susunod na kabanata ng aming kwento, may mas maliwanag na kinabukasan na naghihintay sa amin. At sa huli, sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang kanyang boses sa aking isipan. "James, mahal kita kahit ano pa ang mangyari." Sa kabila ng tahimik na gabi, ang mga alon ng dagat ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi ko pa kayang ipahayag. Narito kami ni Elena, nakaupo sa isang kubo sa dalampasigan.
malayo sa mga mata ng mundong mapanghusga. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Naisip mo na ba kung hanggang kailan tayo ganito? Tanong ni Elena habang pinagmamasdan ng mga bituin. Isa ito sa mga gabing. Alam kong kailangang tapusin, ngunit hindi ko alam kung paano. Alam kong may hangganan ng ganitong uri ng pagmamahalan. Ngunit sa bawat pagkakataong kasama ko siya, tila naglalaho ang lahat ng takot at agam-agam. Hindi ko alam, Elena. Sagot ko, habang pinipilit na hindi ipakita ang aking pag-aalala. Pero ang alam ko lang, bawat sandali na kasama kita ay mahalaga sa akin. Ang mga salitang iyon ay totoo. Ngunit sa loob-loob ko, may bahagi sa akin na gustong malaman kung hanggang kailan ko kayang itago ang aming relasyon. Matagal na siyang ikinasal kay Franco. Isang lalaking hindi ko lubos na kilala ngunit alam kong hindi ko kayang tapatan. Sa kabila ng lahat, ako ang pinili ni Elena na mahahalin. Isang lihim na pagmamahalan na puno ng ligaya at sakit. Ang bawat sulyap, bawat bulong, bawat halik ay may kasamang takot na baka sa susunod na araw ay mawala ito. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Nagbabalik tanaw sa mga alaala ng aming mga nakaw na sandali. Ngunit habang lumilipas ang oras, nararamdaman kung may bumabagabag kay Elena. May kung anong bigat sa kanyang mga mata na hindi ko kayang intindihin. May kailangan akong sabihin sa'yo, wika niya, habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tila nag-aalangan kung dapat niya bang ituloy ang sasabihin. Hindi kita pinipilit, Elena. Ano man iyon, makikinig ako. Sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko alam kung handa akong marinig ang kanyang sasabihin, pero handa akong tanggapin ito anuman ang mangyari. Alam mo ba kung bakit biglang nagbago ang schedule ko sa trabaho? Tanong niya. Isang tanong na tila may kasagutan na nakalaan na sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pag-aalala o pag-asa na ito na ang simula ng pagbabago. Bakit? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang tono ng boses ko na kalmado. May kailangan akong puntahan, sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa ibang mundo. Isang bagay na kailangan kong ayusin. Sa sarili ko at sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga sibat na tumama sa aking puso. Naramdaman ko ang kabog nito. Tila nagmamakaawa na huwag niyang ituloy ang sasabihin. Ngunit alam kong kailangan kong marinig ito, kahit gaano pa kasakit. Elena, anong ibig mong sabihin? Tanong ko, habang pilit na hinahabol ang kanyang mga mata na umiwas sa akin. Franco, may nalaman siya tungkol sa atin. Ang kanyang boses ay halos bulong na lamang, puno ng takot at pangamba. At kailangan kong bumalik sa kanya. Ang daigdig ko ay biglang nagdilim. Ang mga pangarap na binuo namin sa bawat lihim na sandali ay tila isang alon na biglang bumagsak, hinigop sa kawalan. Wala akong nagawa kundi ang yakapin siya, umaasang ang init ng aming katawan ay magbibigay ng kasiguraduhan sa aming sitwasyon. Elena, hindi kita pipilitin, pero sana huwag mong kalimutang nandito lang ako. Sabi ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Ang kanyang luha ay tila mga bituin na nahulog mula sa langit. Bawat patak ay may dalang sakit na hindi ko kayang pawiin. Ngunit bago pa man ako makasagot, may biglang tumunog mula sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Franco. Ang mga salita ay hindi ko nabasa, ngunit ang reaksyon ni Elena ay nagsabi na sapat na iyon para magbago ang lahat. Alam na niya kung nasaan ako, wika niya, habang nagmamadaling bumangon. Ang takot sa kanyang mga mata ay tila apoy na nag-aapoy. Handang sunugin ang anumang hadlang.
Habang pinapanood ko siyang lumalayo, may isang bahagi sa akin na gusto siyang pigilan. Ngunit alam kong ito ang tamang panahon para siya'y pakawalan. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil ito ang nararapat. Habang unti-unti siyang naglalaho sa dilim ng gabi, naramdaman kong may bahagi ng aking sarili na nawala rin. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi magbabago, kahit na ang mundo namin ay mag-iba. At sa likod ng aking isipan, isang tanong, ang patuloy na bumabag-abag. Paano kung ang lihim na pagmamahalan naming ito ay hindi pa talaga tapos? Hindi ko alam kung paano ko napunta sa ganitong sitwasyon. Bawat hakbang na ginagawa ko papunta sa kanyang tahanan ay tila isang hakbang palayo sa tamang landas. Ngunit sa tuwing naririnig ko ang kanyang boses, ang malaanghel na tinig na pumapawi sa lahat ng aking pangamba, nagiging malabo ang lahat ng dahilan kung bakit dapat akong huminto. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa akin si Clara. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na nagliliwanag sa karimlan ng gabi. Ang kanyang mga ngiti, kahit may bahid ng pag-aalala, ay sapat na upang mapawi ang lahat ng aking alinlangan. Pumasok ako, at agad akong binalot ng init ng kanyang presensya. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin ito magagawa, sabi niya, habang hinahaplos ang aking pisngi. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Clara, alam kong mali ito, sagot ko, habang tinitingnan ang kanyang mga mata. Pero ang puso ko'y hindi na makikinig sa dahilan. Tayo ay naipit sa isang sulok ng mundo kung saan ang pag-ibig ay hindi dapat umiral. Pero narito tayo. Habang nakaupo kami sa sala, nakikinig sa mahinang tunog ng ulan sa labas, hindi ko maiwasang isipin ang kanyang asawa, si Marco, ang lalaki na kanyang piniling makasama sa altar. Isang mabuting tao, ngunit hindi siya ang pinili ng kanyang puso. At sa kabila ng lahat, ako ang kanyang naging takbuhan. May balita ako, sabi ni Clara. Kaya't agad akong nagising mula sa aking pagmumuni-muni. Sinabi ni Marco na may bagong proyekto siya sa probinsya. Ibig sabihin, aalis siya ng ilang linggo. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig. Alam kong mali na matuwa sa sitwasyong ito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi ang kasiyahang nadarama. Magkakaroon kami ng oras. Magkakaroon kami ng pagkakataon na maging malaya, kahit panandalian lamang. Clara, ibig sabihin ba nito? Oo, sagot niya, habang may ngiti sa kanyang mga labi. Magkakaroon tayo ng oras. Ngunit, kailangan nating maging maingat. Hindi ko na kayang masaktan si Marco, lalo na't wala siyang alam. Habang pinag-uusapan namin ang mga plano para sa mga darating na linggo, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano namin ito nagagawa. Ang sakit na dulot ng aming lihim na pag-ibig ay patuloy na bumabalik. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi ang saya na nadarama sa tuwing kami ay magkasama. Sa gabing iyon, nanatili ako sa bahay ni Clara. Hinayaan ko ang sarili kong malunod sa kanyang presensya, sa init ng kanyang yakap, at sa tamis ng kanyang halik. Sa kabila ng panganib na dala ng aming sitwasyon, ang gabing iyon ay tila isa sa mga pinakamasayang sandali sa aking buhay. Ngunit sa kabila ng kaligayahang iyon, may bumabagabag sa akin. Habang nakahiga kami sa kama, naramdaman ko ang paggalaw ni Clara. Bumangon siya, tumingin sa akin, at may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. May kailangan kang malaman, sabi niya, habang nakatingin sa akin ng diretso sa mga mata. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Bigla akong kinabahan. Ano kaya ang tinatago niya? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Sa kabila ng aking kaba, nanatili akong kalmado,
handang makinig sa kung anuman ang kanyang sasabihin. Alam ni Marco. Tungkol sa atin, sabi ni Clara, habang nanginginig ang kanyang tinig. Nagpakita siya ng mga senyalis na alam niyang may nangyayari, ngunit hindi siya nagsasalita. Naghihintay siya. Naghihintay siya sa akin para aminin ang lahat. Biglang bumagsak ang mundo ko. Ang lihim na aming itinatago ay hindi na pala sikreto. Ang aming kwento ay nasa bingit ng pagkawasak. Ngunit, bakit hindi nagsasalita si Marco? Bakit siya naghihintay? Habang naguguluhan, napagtanto ko ang isang bagay. Ang twist na ito ay hindi lamang tungkol sa amin ni Clara. May mas malalim pang dahilan kung bakit nananatiling tahimik si Marco. At ang dahilan na ito ay maaaring sumabog sa oras na hindi namin inaasahan. Habang nakatingin sa mga mata ni Clara, alam ko na ang susunod na mga araw ay magiging mahirap. Ngunit sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang anumang mangyayari, sapagkat sa pag-ibig, walang takot na hindi kayang talunin. Ngunit, ano nga ba ang plano ni Marco? Hindi ko na matandaan kung paano nagsimula ang lahat. Sa isang iglap, nagising na lamang ako sa katotohanang ako ang lihim na kaligayahan ni Angela, isang babaeng ikinasal na sa iba. Ang mga sandali naming magkasama ay tila mga nakaw na oras sa isang mundong hindi namin pag-aari. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maikaila na bawat saglit na kasama ko siya ay isang masalimuot na paglalakbay patungo sa isang hindi tiyak na hinaharap. Nakatayo ako ngayon sa harap ng lumang coffee shop sa may kanto ng aming paboritong kalye. Sa kabila ng ulan, naroon pa rin ang init na dulot ng aming mga alaala. Dito kami unang nagkakilalang dalawa. Isang ordinaryong Martes ng hapon iyon. Ngunit nagbago ang lahat nang magtama ang aming mga mata. Simula noon, naging mas makulay ang bawat araw ko. Dito ko natutunan na ang kasalanan ay hindi lamang nasa gawa, kundi pati sa damdamin. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng ilaw sa kalsada, nakita ko si Angela. Basang-basa siya ng ulan, pero ang ngiti niya ay sapat na upang magbigay liwanag sa madilim na gabi. Lumapit siya sa akin, at sa kanyang mga mata ay may bakas ng saya at pag-aalala. Pasensya ka na kung pinapunta kita dito, bungad niya habang inaayos ang kanyang buhok. Umiling ako, pinipilit na huwag magpahalata sa kaba na nararamdaman ako. Alam mo namang kahit saan, kahit kailan, pupuntahan kita. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya, at sa kanyang boses ay may halong pangamba. Bigla akong kinabahan. Ano pa nga ba ang dapat kong asahan sa ganitong klaseng relasyon? Alam kong may hangganan ng lahat ng ito. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang umasa na sana. Kahit papaano, may lugar para sa amin sa mundong ito. Nalaman na ni Marco? Sabi niya, halos pabulong. Parang bombang pumutok sa aking pandinig ang kanyang sinabi. Si Marco, ang kanyang asawa. Ang lalaking may karapatang angkinin siya. Ang lalaking dapat sana'y kasama niya ngayon. Paano? Tanong ko. Pilit na itinatago ang takot sa boses ko. May nakakita sa atin noong huli tayong nagkita. Sinabi sa kanya. Sagot ni Angela, habang tila pinipilit na maging kalmado. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot, kaba, o galit sa sarili. Sa halip, ang naisip ko lang ay paano ko siya mapoprotektahan. Anong sinabi niya? Nagsabi siya na kailangan namin mag-usap. Gusto niyang malaman ng totoo. Sagot niya, bakas ang kaba sa kanyang boses. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pinisil iyon ng mahigpit. Angela, handa akong harapin ang lahat. Kung kailangan mong aminin ng lahat kay Marco, nandito lang ako. Ngumiti siya, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may luhang pilit niyang itinatago. Hindi ko alam kung tama ba ito.
pero hindi ko kayang mawala ka. Tumahimik kami ng ilang sandali. Kapwa nag-iisip ng susunod na hakbang. Ang ulan ay tila isang nakabibinging musika na nagbigay sa amin ng pagkakataon upang magmuni-muni. Ngunit bago ko pa man mabigyan ng kasagutan ang sarili kong mga tanong, biglang nag-ring ang cellphone ko. Si Angela ang tumawag. Ngunit nasa harapan ko siya. Nagtataka akong sinagot ang tawag. Hello? Isang pamilyar na boses ang narinig ko sa kabilang linya. Kailangan nating mag-usap. Si Marco. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang numero ko. Pero ang tono ng kanyang boses ay hindi ko malilimutan. Napatingin ako kay Angela. At sa tingin niya ay alam kong narinig niya rin ang boses ni Marco. Saan? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang kalmadong boses. Bukas, sa coffee shop kung saan kayo laging nagkikita. Sagot niya. May halong galit at determinasyon sa kanyang boses. 3:00 ng hapon. Bumaba ang tawag at naiwan akong nakatayo roon. Hawak pa rin ang kamay ni Angela. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay may pag-aalala. Anong gagawin natin? Huminga ako ng malalim, pilit na binibigyan ng tapang ang sarili. Kakausapin ko siya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pero kailangan nating harapin ito. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang katanungan ang hindi mawala. Paano kung hindi lamang ito simpleng pag-uusap? Paano kung may mas malalim pang dahilan kung bakit gusto niya akong makaharap? Ang ulan ay patuloy na bumuhos. Tila sinasalamin ang mga luha ng langit para sa inaasam na kasagutan. Kasabay ng pagpatak ng ulan, alam kong darating ang bukas na puno ng pagsubok at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lang ang tiyak. Handa akong ipaglaban si Angela, anuman ang maging kapalit nito. Sa mga araw na lumipas, tila nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan namin ni Lila. Ang dati niyang masiglang ngiti ay napalitan ng mga seryosong titig. At ang mga tawanan namin ay tila napalitan ng mga bulong na puno ng pangamba. Alam kong hindi madali ang sitwasyon naming ito. Siya ay ikinasal na. At ako naman ay ang lihim niyang kasintahan. Alam naming mali, ngunit parang mga gamo-gamo na naaakit sa apoy. Hindi namin magawang umiwas sa init na dulot ng aming relasyon. Isang gabi, nagkita kami sa paborito naming kapehan sa gilid ng lungsod. Doon sa pwestong palaging wala masyadong tao, kaya't nagkakaroon kami ng pagkakataong makapag-usap ng malaya. Habang umiinom ng kape, napansin kong tila malayo ang tingin ni Lila, para bang may malalim siyang iniisip. Lila, anong iniisip mo? Tanong ko. Pilit na inaalis ang tensyon sa pagitan namin. Bumuntong hininga siya ng malalim at saka tumingin sa akin. Alam mo bang minsan, naiisip kong magtapos na ito? Na baka mas makabubuti para sa ating dalawa kung ititigil na natin ito? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam kong darating din ang araw na ito. Ngunit hindi ko inakalang ganito kabilis. Lila, mahal kita. Alam kong komplikado ito, pero hindi ko kayang mawala ka. Mahal din kita, sabi niya habang hinahaplos ang aking kamay. Pero hindi ko kayang lokohin ang sarili ko at si Daniel ng ganito. Parang wala nang patutunguhan. Napakatahimik ng paligid namin. Tanging mga tunog ng mga nag-uusap na tao at ang pag-ugong ng coffee machine ang naririnig. Naghahalo ang damdamin ko. Takot, lungkot, at isang bahagi ng pag-asa na baka may paraan pa. Hindi madali ang lahat ng ito, lalo na't ayaw kong masira ang pamilya niya. Ngunit paano ko pipigilan ang damdamin ko para sa kanya? Baka naman may paraan pa, Lila. Sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang salita. Baka may solusyon pa tayo. Umiling siya. Hindi ko alam, pero kailangan kong malaman kung ano talaga ang nararamdaman ko para kay Daniel. Baka naman kaya ko siyang mahalin ulit.
Ang sakit ng mga salitang iyon. Ngunit naiintindihan ko siya. Ako ang pumasok sa buhay nila. Ako ang intruder sa kanilang kwento. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawang mahalin si Lila sa kabila ng lahat. Pero alam kong totoo ang nararamdaman ko. Naputol ang pag-iisip ko nang biglang may tumawag kay Lila. Nakita ko kung paano siya nagulat nang makita ang pangalan sa screen ng kanyang telepono. Si Daniel! Bulong niya bago niya ito sinagot. Nandito ako sa coffee shop kasama si